Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matuluyan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinala na isang paralitikong ang 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at hinugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang ekskriba na nasa loob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, bakit kayo nasa loob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nagigilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede ho bang pakibati yung katabi natin ng magandang gabi din? Tayo po ngayon ay nasa 8th gabi ng ating pagnunubina sa karangalan ng Santo Niño. At marami ho sa atin dito ay deboto ng Santo Niño. Kaya magpasalamat ho tayo sa Diyos at tinipon ho tayo ngayong gabi. Marami po sa atin ang lumaki na may imahe ng Santo Niño sa bahay. At marami rin po sa atin dito, gaya ng aking nabanggit, ay lumaki sa ating pagdidibusyon sa mahal na poong Santo Niño. Ang inyo pong lingkod ay isang deboto ng Santo Niño, sapagkat ako po ay galing sa isang parokya at bayan na kung saan ang aming patron ay ang mahal na poong Santo Niño de Pandacan. Tiga Pandacan po ako. Kaya piyesta ho sa amin at sa atin at sa buong bansa
sa darating pong linggo. At lumaki ho tayong lahat na mayroong imahin ng Santo Niño. Nasa altar, sa estante, minsan sa tabi ng kama. No? At bata pa lang tayo, tinuturuan na tayong magdasal at humalik sa imahen at ialay sa Diyos ang ating mga hiling. Ang Santo Niño ay alam ko po at alam nating lahat na nakita natin ang Diyos na dumarating sa atin bilang batang Jesus. Bukas, mapagtiwala at walang itinatago. Sa gitna ng makukulay na banderitas, pagpiesta ng Santo Niño, at saya ng ating kapistahan, may isang simple ngunit makahulugang tanong ang pagbasa natin ngayong araw. Sino ba ang naghahari sa atin? Sa unang pagbasa, humiling ang mga Israelita ng isang hari. Ayaw nilang pamahalaan sila ng Diyos. Gusto nila ng haring tulad ng sa ibang bansa, yung haring makikita, mahahawakan, at aasahan sa oras ng panganib. Ngunit binalaan sila ng Diyos. Ang haring yan ay kukuha, aagaw, at gagamit sa inyo. Ngunit ipinilit pa rin nila ang gusto nila. Hindi dahil masama ang bayan, kundi dahil natakot sila. Gusto nila ng seguridad na hawak nila. Gusto nila ng kontrol. Parang tayo rin minsan, kapag mahirap ang buhay, kapag may sakit, may utang, may problema sa pamilya, naghahanap tayo ng hari na aayos ng lahat. Pera, impluensya, koneksyon, o minsan pati relihiyon. Hindi po masama ang umasa, pero minsan ang takot ang nagiging hari sa puso natin. Kaya ang tanong ng unang pagbasa ay hindi lang tungkol sa hari. Ito ay tanong sa ating puso. Sino ba ang namumuno sa buhay mo? Ang Diyos o ang takot? Dito po papasok ang ebanghelyo natin ngayong araw. Isang paralitiko ang dinala kay Jesus. Wala siyang lakas, hirap gumalaw. Ang tanging meron siya ay mga kaibigang handang magdala sa kanya para mapalapit kay Kristo. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, hindi niya agad sinabi, "Gumaling ka." Ang una niyang sinabi, "Anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo." Dahil alam ni Jesus na ang pinakamalalim na pagkakaparilisa ng taong ito ay hindi sa katawan, kundi sa loob. Sa bigat ng takot, sa bigat ng hiya, sa bigat ng pagkakasala. At saka lamang niya sinabi, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka." At humayo ang lalaki. Mga kapatid, diyan natin makikita ang kadakilaan ng Diyos. Hindi sa pananakot, kundi sa kapangyarihang magpatawad at magpanibago ng tao.
Mga kapatid, yan ang Santo Niño. Sa pamamagitan niya, nakikita natin ang Diyos na dumarating hindi bilang hari na naniningil, kundi bilang batang Jesus na nag-aanyaya ng tiwala. Hindi siya kumukuha, siya ay nakikisama. Hindi siya humihila, siya ay nananatili sa tabi natin habang tayo'y bumabangon. Mga kapatid, dito sa gagalanging tundo, marami sa atin ang may sariling pagkaparalisa tulad ng pagod, problema, pagkabigo, utang, sakit, pangamba sa bukas. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Santo Niño ay hindi dumarating para agawin ang ating laban, kundi para samahan tayo sa loob nito. At kung nararanasan natin ang habag na ito, hindi ito para sa atin lang. Marami sa paligid natin ang nangangailangan ng taong handang makisama sa bigat ng buhay, gaya na lamang ng kapitbahay nating tahimik sa problema. Ang mga matatandang mag-isa na sa buhay, ang batang parang nakakalimutan ng arugain. Ang pamilyang halos hindi na makatayo sa bigat ng araw-araw. Ang Senyor Santo Niño o ay paalala na ang Diyos ay hindi hari na nag-aagaw, kundi Diyos na nanatili at nananahan mula sa pagiging bata at hanggang magpakailanman. At ang kanyang kadakilaan ay nahahayag sa kanyang kababaang loob. Mga kapatid, marahan niyang sinasabi sa atin ngayon, anak, tumindig ka, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Santo Niño, Batang Jesus, huwaran ng kababaang loob tungo sa kadakilaan ng Diyos. Turuan mo po kaming magtiwala, makisama, at magmahal ng may habag. Amen.